Mga igsoon dito maglangay, atong ihatag ang pag-welcome address sa atong chapel chairman sa Sagrada Chapel Tabalong dire sa inyong lugar. Atong tawagon karon nag-welcome ang atong igsoon chapel chairman Brother Dudong Pantilan. Let's give him a round of applause. God is good. Hey bro, kare. Karaan. Usob. God is good. All the time. Mura magluya. Lupig tas uban nga mga sikta. God is good. All the time. Nagpugos naman mo ba? Atong hataga ko sa kamasipang pakpak ang Ginoo. Karon pa ko kahibaw nga ang sipde di kamao mo ihap. Ningon ko tagaan atong usa ka masipang pakpak pero daghan man itong ihatag. Atong hatagan og daghang masipang pakpak ang Ginoo kay nakaabot tag siyam na katuig. So sa ngalan sa mga opisyales dinhi sa Marcila Homeowners Association kun maha sa tuang presidente Brad Hermes Tagupa unya diha sa Board of Directors dinhi sa tuang maha si Brad Henry Balyar o sa tuang mga cluster leaders dinhi sa Sagrada Pamilya. Mayong gabi ninyong tanan ug happy anniversary. So sa ngalan sa kinatibuk-an sa maha o sa Sagrada Pamilya, kami mainiton madasigon nga mudawat kaninyo. Welcome, welcome, welcome. Daghan kayong salamat. Yes, thank you so much, Brother Dong. Ang atong bukihan kayo active members sa atong Catholic Faith Defender Sungkulan Chapter and at the same time, ang atong chapel chairman sa Sagrada Chapel Tabalong, Father Dudong. I salute on you. This time, ladies and gentlemen, syempre, ang atong pag-celebrate sa atong 9th anniversary sa Catholic Faith Defender Sungkulan Chapter, dili mahimong balampuson kung dili nato paminawon ang atong chapter president. Walay lain atong welcome. Sugaton nato sa masipang palakpakan, President Desiderio Tagailo. A round of applause, please. Salamat sa ato ang energetic Vice President, Brother Jimmy Rurata. Mga higala o mga kauban nga Katoliko, mga Catholic Faith Defenders nga niya karon, mayong gabi natong tanan. Karon nagkatapo kita aron ug alang sa pagsaulog sa ikasiyam nga anibersaryo sa Catholic Faith Defenders Sungkulan Chapter. Samtang naghandom kita mga igsoon sa milabay nga mga katuigan, mapasalamaton kita sa mga grasya o kalipay nga atong naangkon isip usa ka komunidad sa Catholic Faith Defender nining atoang chapter. Sa atong panaguban-uban, napakita kini sa atong pagtuo. Napakita kini sa atong dedikasyon o papaningkamot sa pagdepensa o pagbarug sa mga pagtulun-an sa Dios nga gipiyal sa iyang simbahan. Pinaagi sa atong pagpaningkamot napaligo nato ang atong pagtuo. O nakahatag usab kita og inspirasyon sa uban nga mupanaw sa ilang pagtuo. Maigsoon, nining ato ang pag-selebrar karon. Nakatubang kita o mga hagit sa matang usa sa nilabay nga mga buwan o katuigan. Apan pinaagi sa grasya sa Dios o sa suporta sa matang usa, kita nagmalampuson ug atong nalampasan ang tanan. Ang atong pagtuo mo'y nagiya kanato ug ang atong gugma sa simbahan nga gitukod ni Kristo mao ni naghatag kanato kusog. Samtang nagsaulog kita karon, mag-commit kita pag-usab sa atong misyon nga kita mopadayon sa pag-edukar, pag-inspirar o pagdepensa sa atong pagtuo uban sa kalumo ug kadasig. Magpabilin unta kita nga suga sa komunidad isip usa ka Catholic Faith Defenders nga nagsunod sa mga kamatuoran ni Kristo. Salamat sa atong matag-usa nga dedikasyon. Salamat sa atong matag-usa nga kadasig ug labi na sa pagpatubo sa atong pagtuo
magtan-aw kita sa daghang pang mga tuigan sa pag-uswag. Hinaut unta nga nining atong apostolado, magpabilin ang atong kadasig sa pag-alagad. Ug labot sa tanan, mangamuyo ta nga ang Dios magapanangin unta kanato sa kanunay. So mga gabi og happy anniversary sa Catholic Faith Defenders. Mga gabi natong tanan. Yes, so atong chapter president, Brother Desiderio Tagailo. Sa makausap pa ato siyang hatagan og basipang palakpakan mga igsoon. Yes, kinsa may wa pagkaila sa atong chapter president mga igsoon. Very active, very dedicated, and he served as our model sa among apostolado sa Catholic Faith Defender sa Sungkulan chapter sa Diocese of Tagbilaran. So this time mga igsoon, di ta maglangay. Kahibaw ba mo? Did you know mga igsoon? I'm sure wala. Naatay bisita karong gabi una. We have visitors in this evening. Visitors. Plural. More than one. Duhanis sila. And I'm sure, excited o ma-inspire ta kung makadungog ta sa ilang mga mensahe. Kaya kaning isa, sa akong nasayran, he is all the way from the land of promise, Mindanao. And he is a converted Catholic. Sa una, naa siya sa pamilya sa mga pinangga na itong mga igsuon sa non-Catholic group. He is born not a Catholic, but by the grace of God, kauban na siya nato karon. Usa na siya ka debater, usa na siya ka Catholic faith defender sa atong simbahang Katoliko. And I'm sure nga very excited and very inspiring ang iyang mga mensahe karon. So nito maglangay, I'm sure he is now here already. So this time, ladies and gentlemen, brother and sisters in Christ, atong tawgon o atong paminawan o sugaton nato sa masipang palakpakan, our very own brother, James Consensino. Let's give him a round of applause, please. Brother James? Yes, tara. Medyo sobro. Daghang salamat, Brother Jimmy Rolyo Rata. Mga igsoon, pasensya lang ug ingani kong tingog. Mangayo usa ako og kuan sa inyo ha. Paumanhin. Una ta magsugod, mangayo lang kog gamay nga oras kaninyo nga mohalad ta og isa ka pag-ampo alang sa kalag sa kong lula nga mipanaw karong gabion. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Eternal rest grant upon Lola Perla, O Lord, and may your perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa tanan. God is good. And all the time. Magsagol-sagol man inyong tinubagan. Na isa siyempre, ang isa po all the time. Kusa man. One Holy Catholic Apostolic bata o basig katag-katag apostolic. Tinubagan na to. Nalipay ako nga bisan pa sa kasubo ni ining kagabi una ani agihapon gipadala ako sa Ginoo aron sa paghatag og mensahe kaninyo nga mga igsuon. Pero una ko magsugod, ako sang tagaan og pagtimbaya ang inyong presidente, si Brother Desiderio. Maayong gabi kanimo, sir. No, ug uban sa mga opisyalis ninhi kay Brother Jimmy, kay na si Vice President External nato, na si Brother Roland. So karon mga igsoon, happy anniversary. Happy 9th anniversary. Ingay yung katapad. Happy 9th anniversary. Lingi mura mamug mga wa kabayad og utang ni. Lingi tanawang naon. Happy 9th anniversary. Ako po, nagselebrar ako sa akong pagka-CFD 10 years na. Isa ka dekada na, atong Pebrero ra. So, I am already at least naana sa 10 years as a CFD. Nagsugod ko sa Dakpayan sa Davao. Mga 13 anyos ko nagsugod. Karon ayun na lang ninyo pangutan pila akong edad. Sa akong kinabuhi, isip usa ka dili katolikong mga igsoon. Kay sama sa gi-introduce sa atong kaigsunan, Brother Jimmy. Nagdako ako nga dili katoliko ang akong pamilya. Ang akong ginikanon nagamahan nagbuwag sa edad na kong 4 anyos. Unya, kay magbuwag man ang inahan o amahan, asa padulong, rescuer dayon ang lula.
Munang dili gyud nako mabalibaran sa kong kagalingon ang kasubo. So, ang rescuer ni ana ang lola. Ang akong lola part-time nga pastora kay naa man pud siya kaugalingon nga propesyon. Ang akong mga auntie o mga uncle, tanan na sila mga pastor o pastora sa born again. So, kami, nagdako gyud mi. Ako, nagdako ko nga usa ka deboto nga protestante. Nag-aktibo isip nga protestante. Sa bata pa mi, mga mag-edad kag mga 5, 6 anyos, naa na may ginatawag nga Bible School or Sunday Bible School. Nga pinaagi ni anang programaha, kining mga bataa mabansay na sa maong pagbasa sa Biblia. Muna, dili gyud nato ikatingala kung anong ang mga laing sekta nga mga igsuon nato, pag once nga mohatag sila og mga pambulong sa Dios, doon na gyoy mga bersikulo. Kaya nga naman, bata pa lang, gitrain na daan gyud nga mahimong usa ka magbabansay sa pagbasa sa Biblia. Og dili pud ko ingon nga makakuha na kay naman atong isa ka speaker po, Brother Paul Alima, usa ka converted from Jehovah's Witnesses. Na isayot pod nga lahi pod ang training sa Jehovah's Witnesses. Lahi pod ang training sa moa, pero usa lamang ang gibasihan mao ang Biblia. Karon, nagdako ko sa 5, sa 8, 7, 8, 9, 10, 11, pagka 12, puro lang yun na Sunday Bible School. Every Sunday mag-attend og Bible School. Mo na ang mga protestante, ang atong mga igsuon nga mga dili katoliko, once nga mamulong sila, memorado ang mga bersikulo. Musultin sila John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. My dear brothers and sisters, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Kunya basahan na yun ka mga igsuon malakyas. Ay, ano ito malakyas? So makita ninyo mga igsuon, bansay gyud sila sa Biblia. Ang Katoliko, lisod kaayo, dili man kumingong tanan, kay pag ang dili Katoliko mong kastorya, puro mga bersikulo ang manggawas sa ilang mga pamulo, sa ilang baba. Pero pag Katoliko ang imong kastorya, unsay nang gawas sa 647, 645, 649. Wala mag-memorize og bersikulo sa Biblia, pero nag-memorize sa kung unsay numero nga migawas sa lasto. Mapadalhon og Biblia dili mo dala, kay ang ingon sa uban makabuang ang Biblia. Pero padalhag man og himas pa, kay manari man. Maulaw magdala og Biblia, pero madala og manok di maulaw. It is a sad reality. Pero unsang pagkaunsaa man brad nga nahimo mangkang usa ka Katoliko. At the age of 11, medyo ning rank up na ko gamay, ni sulong na dayon ko sa gitawag na mo na siyang SOL, School of Leaders, na 1 and 2. Diha sa School of Leaders, gitudloan nami unsaon pag-discipleship. Pag maghisgot kag discipleship, bot pasabot, mang-recruit ka og mga tao nga imong isipon, nga imong disipulo. Kay G12 man me. Networking man na, kuha kag 12 ka apostoles, unya imong 12 tudloan na pud nimo nga magkuha 12. Antos gatong 12, magkuha na pud 12 ngadto sa 12. Mo nang dili makatingad-an kung nganong paspas kaay pod sila mutubo kay naa may sistema nga ginasunod. So, karon, unsang pagkaunsaa man nga nihimo man kung Katoliko. Nakainomdom ko 11 ngadto sa 12 gi-training na gyud mi nga mag-evangelize. One-on-one, public preaching, mao na gyud ang among gina-train ngadto sa kabatan-unan. Nakita usab sa akong pastor nga doon ako'y potential sa pagpamaba. Mao to gitutok gyud nila ang training ngari sa kuha. Gi-expose ngadto sa mga public preaching, gi-expose ngadto sa simbahan o sa discipleship. Hantod sa nakita na gyud sa pastor nga pwede na ni. Okay na ni. Nakahinumdom ko nga atong 12 anyos ko gipadala ko sa akong pastor sa usa ka plaza dito sa Davao City. Usa ni sa kailado nga lugar, mao ang San Pedro Plaza at bang sa San Pedro Cathedral sa Davao. Ako una pa mi ipadala, i-anoint man mi ni ana. I-anoint mi. Di jud ko kalimot sa pag-anoint sa kuha sa pastor. Mingon ang akong pastor, Brother James,
Una ka mulakaw ngadto sa kadalanan sa Davao. Ang Ginoo magauban kanimo. Ibukbo sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo kanimo na kung unsa may mugawa sa imong baba, mudasok sa kasing-kasing sa matag tao og ikaw makadagit og daghang mga kalag. Anak ko, amen. Sa diha niingong ko, Pastor, filled by the Holy Spirit nako. Pwede lang sulong dayon kog plaza sa Davao. Pag sulong na kog plaza sa Davao, wa na dayon ko'y duwa-duwa, singgit dayon ko, mga igsuon, pagbag-o na mo sa inyong kinabuhi, kaya hapit na mo balik ang Ginoo. Nainangutan na, brother, unsaon man na mo, pagbag-o sa mong kinabuhi, John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Anak sila, mag-born again, juday ko, brad. Tama ka, brad, mag-born again ka. O mahimo kang born again kung mag-bag-o ka sa imong kinabuhi. Sa diha, nga wa ko kabalo, nga dito sa plaza, ang mga naminaw dahil akong uban dito, mga CFD. Piti. Nga wa mo ko kabalo, unsa nang CFD, kaya akong tanaw sa Katoliko, way alamag sa Biblia. Kung nalagyan akong tanaw sa Katoliko, kay dili pa mangyud kay uso ang CFD. Kaniya to, unlike karon nga talamak ng CFD, social media, sa park, sa inyong market preaching. Naay usa ka CFD dito nga ginganlan nga si John Jonah. Mibarog siya ngadto sa plaza ug mitaas sa iyang mga kamot ug mingon, brother, pwede ba mangutana kay nagwali ka man sa pulong sa Dios? Ako pod, kay akong pagtuo lagi, naa ang Espiritu Santo nako. Ako, yes brother, walay problema. Mangutana ka kay filled by the Holy Spirit ko. Sus kay pagpangutanan, Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang danghaan sa kamatayon, dili makabungtod niini ang pangutana unsang simbahan ang gitukod ni Kristo. Ako pod nga wa ko kabalo sa itubag, nagatol ako sa ulo. Ito no. Ang akong gibuhat nang luod ko, gitanggal nako ang kanang gamay nga speaker, akong gikuang Biblia, milakaw dayon ko. Nilayas ko. Pero sa paglayas nako, nakapangutan nako nga, asa mo itong gingon ni Pastor nga Espiritu Santo mo uban ako, amo ko katubag. Sige, Espiritu Santo to ha. Pag-adto nako sa kong Pastor, may nangutana sa kuha nga usa ka Katoliko, ningon siya, unsa day gitukod ni Kristo nga simbahan, sumala sa Mateo 16:18, unsa to nga simbahan, Pastor? Ningon ko, Pastor, ha? Katoliko nangutana? Yes, Pastor, Katoliko. Unsa man to nga simbahan, Pastor? Usa sa man ka nagwali dito sa plaza. Ang ingon sa pastor nako ay nagbalik sa plaza kay mga demonyo ang tanan nga nadito. Titik taan ni mga demonyo na balitan yung mga tanan. Sa diha mga igsuon, wa mangyud ko nga but nga usay tawag kana na nihuno. Ako manggod batasan gyud nako, kinahanglan gyud nako tubag sa kung pangutana. Gibali na kung pangutana. Sige Pastor, butang na nato. Dili na akong mangutana. Unsa ning simbahan nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Akong pangutana na nag-ingon ani. Kining simbahan nga akong gipasakupan karon Pastor. Kinsa nagtukod ani? Mingon akong Pastor, may akong Pastor kay honest is the best policy. Honesty is the best policy. Mingon akong Pastor, ako patay na. Abi na kog si Kristo Pastor. Sa gisugo lang ko ni Kristo. Ha, gisugo day ka ni Kristo. Ang pangutana, kano sa mo nakita Pastor? Na nya kay ako nangita man gyud kog tubag mo tong nihawa ko sa born again. Ang akong gibuhat nihawa ko nga wa ko magsaba sa akong pamilya. Ni adto ko sa Seventh-day Adventist. Nisulod ko sa Mormons, nisulod ko sa Pentecostalism, nisulod ko sa bisan unsang pundok nga akong isudlan. Dili lang gyud ko gusto mo sulod sa Katoliko kay ang Katoliko para nako mga nagsimba og Dios. Mo nang no choice ko. Kaya halos gisudlan na nako ang tanan. Naay usa ka CFD nga miduol nako si Brother Eusebius Gondong, may he rest in peace. Nipahuway na. That was 2013 I think. Miduol siya nako og miingon, brother, dunay convention sa CFD sa Davao. Dunay usa ka speaker, usa ka converted. Ha, ato usa na to gikan sa Jehovah's Witnesses. Wa ko kabalo nga katuday nga speaker si Brother Paul Alima. Miadto dayon ko kay naminaw ko dito sa pagpaminaw sa talk ni Brother Paul mo nang dili ko katuong nga kaubal ang dating gipaminaw nako sa conversion naa na noon sa ko tubang karon mo na po'y naminaw sa kong conversion. Salamat og dalaygon sa Dios. That was 2013, dili gyud ko mutuo nga pastor siya. Ako bro,
Kanang inyong gibuhat ba modus operandi man na inyo lang gipalitan og Amerikana unya gipatangkil-tangkil lang ninyo cross aron inga mo pastol. Kay wala gyud ko, wala pa nako nadungog sa tibok na kong kinabuhi nga dunay mi convert sa Katoliko gikan sa Protestante. Mo to akong gibuhat, gi-research nako ang kinabuhi ni Brad Paul, nakita nako sa YouTube, nakaingon ko nga usa gyud siya ka converted. Akong gihinaykan lang og istorya tong mga uban nga mga kaubanan sa Jehovah's Witnesses, kaila ba mo ning tawana dunay usa nga nakakumpirma kaila. Ako ibot pa sa bot gikan gyud sa Jehovah. Akong gisubaybayan ang iyang kinabuhi kung unsa mo'y nakapatandog kaniya nga mubalik sa simbahang Katoliko. Moto akong gibuhat, akong gitagaan og chance ang simbahan nga akong tun-an. Gitun-an nako ang simbahan pinaagi sa City Library sa Davao. Gibasa nako ang mga kasaysayan ug referensya nga magpamatuod nga ang simbahang Katoliko mo'y gitukod sa kang Ginoong Kristo. Usa sa mga nabasa dito mao ang International Encyclopedia Volume 15 page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, both human and divine, same to its founder, Jesus Christ. So ang magtutukod sa maong simbahang Katoliko, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og sa diha nga nabasa nako sa Biblia, Buhat kapitulo 7 bersikulo 48, ang Dios dili mopuyo sa balay nga tinukod lamang sa tao. Og kining balaya mo'y giingon dito sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga ang balay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Biblia og referensya nagpamatud ng simbahang Katoliko, mao ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Moto Pebrero 2, 2015, ako nagpabunyag dayon sa Katoliko. Timaya og dalaygon sa Dios. Apan ang problema na pud nako unsaon ako pagsulti sa akong pamilya. Nangulba ko nga nalipay. Nalipay ako tungod kay nagakus na nako ang simbahan. Apan naguol usab ako kung unsay dangatan nako ug mahibaw ani sa akong pamilya. Og wala gyud ko na sayo sa diha nga nahibaw-an sa akong pamilya nga nahimo na akong usang Katoliko, giputol ang akong allowance. Sa kay putol man ang allowance, di ko ka-eskwela. Undang ko sa akong pag-eskwela. Og ang pinaka-worst, natanggal gyud ko sa balay. Munang sulod sa duha ka tuig, nagpuyo lamang ko sa plaza. Muna, kung kinsa may kaabot ninyo sa kong naong dire atong nitamak ko dire after COVID, nakakita sa akong naong, maglibog sila, si FD ni Huldaper. Atong mga nakailara. No. Karon, nahitabo ni ato, nainomdom na ako nga naa ako sa plaza, matulog na ako sa simento, akong himuong unlan ang bakal nga pang-renovate sa plaza. Unya moagi ang akong mga kaubanan dito nga mga kauban ako sa dili pa ko Katoliko. Ilang makit-an akong kinabuhi imong sila. Tanawa si Brad James. Kay tungod di hawa sa pagkakatoliko, giparusahan na siya sa Dios. Mo nang naing-ana iyang kinabuhi. Pag moagi sila sa kuha nga magwali ko sa plaza, mukalitraglihan sila mga kamot. Unya i-review ko in Jesus name. Wa na gyud ni sila ba? Pero mingon ko sa ila, brother, wala ko giparusahan sa Dios. Gisuwayan ako sa Dios kung magpabilin ba ko niya sa hirap at ginhawa. Muna karon napulo ka tuig ng CFD. Lisod ang akong kahintang kaniadto kay ang way of living nako is mamakal. Kinsa may mudawat og 14 anyo sa trabaho. Mamakal ra ko, mamonit ra ko buti, bakal, plastic. Akong ibaligya kana inig kabuntag, makakwarta lang kog 20, sulbad na ang akong duha ka adlaw. Kay tag 10 pesos ra man ang baso sa kanon, unya na may libre sabaw. Makakaon lang kog ikaw sa kaadlaw, okay na to. Bisan pag i-opera nako sa among simbahan, balik dire kay tagaan ka na mong scholarship program, tagaan ka na mo kuyanan, tagaan ka na mo og allowance. Pero mingon ko, bisan pag ipatong-patong ninyo ang scholarship program, ipatong-patong ninyo ang allowance, ipatong-patong ninyo ang kuyanan, dili gayud ka na makatupong sa kamatuoran nga akong nakita sa simbahan nga Katoliko nga si Kristo mo ay nagtukod niini. Muna ang nahitabo mga igsoon, nagpabilin jud ko sa akong kalisod. Apa ni ampo ko, Lord, kung magpabilin man ko ni ini, na mamatay ko sa gutom ni ining plaza, di na lang ko magwali. Mamatay raman ni gyapon ko. Kung saan ako pagwali sa imong pulong, sa imong doktrina, o sa pagdepensa sa simbahan, kung paksyon ako nimo sa gutom.
Muna matingala ko, may pod kay naang may grupo sa Davao kay kanang mga natulog sa kalsada naman na sila asosasyon. Na sila asosasyon nga gitawag nga Asay. Asay kaon tuwa. Dito ko nabuhi. Kung may mga pista sila ang akong mga schedules. Kay sila memorize na nila ang pista. Muna sila ang akong mga chief of staff. Moingon na sila, Brad, mayo man kamuwali. Ato ta dito sa kuan, sa kapilya. Ato ra po ko dito, nya mo pahayag-hayag na yung bersikulo. Nya moingon, kaon na ka, Brad? Wa pabiya, Brad. O, dali, Brad, dali na mo. Wa na sultan na. Sulod sa 2 ka tuig. Nahinomdom ko, pagtulog na ko sa plaza, gikan ko nakigdebate atong mga ubang nga mga relihiyon. Naaday usa ka pamilya nga nagsige nagsubaybay nako, murgi naman manan ko ba? Kay naa na sila question, kinsa maning bataan ni nga maayo manulti. Unya, gisi-gisi og sanina. Yagit pagyod. Sa diya nga nahuman ang debate, natulog ko dito sa kilid, ila kong gipicturan, ila kong gipukaw. Yung sila, brother, nanong naamang ka dili natulog. Moto dito na hinay-hinay nga nabangon ko kay kini sila nga magtiayon gi-adapt ko. So nakita nako nga daghan kayo ang sakripisyo nga giagian. Dunay panultihon nga a higher calling requires a higher sacrifice. Gusto kag taas nga pagtawag, kung naay pagtaas nga pagtawag sa imo sa Ginoo, kinahanglan nimo og taas nga sakripisyo. Pero for the 10 years nako sa CFD, naglibot-libot na lang aning tibok Pilipinas. Nangandoy gyud ko nga hinaut unta nga babalik nako ang akong pamilya sa simbahan. Una nga ako pagkadungog nako nga nakuan na lula, medyo wala gyud ko sa tuno. Kay tungod anak ko hangtod kanus-a pa man may magbungol. Magilti ko sa akong sarili nga sige kog Sangyaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bag-o ra ko dito last week sa Hong Kong. Pero sa akong kagalingong balay, di ko katamak. Apan ningon ko, Ginoo, dili baya ko ingon nga warrior gyud. Kay ang ingon sama pa sa kanta ni Gary Valenciano, deep inside this armor, the warrior is a child. Munang sige kong pangayo og tabang sa Ginoo, Lord. Bata pa ko, Ginoo. Bag-o pa ko nag 22 anyos. Tabanga ko ni ining maong akong suliranin. Tabanga ko ni ining akong pagpangalagad kanimo. Nabisan pa sa akong pag-inusara, makahalingkawas og mulahutay ako. Kay mo nay gingon sa Mateo 24 versikulo 13, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Muna mga igsuon, isip nga akong mga igsuon ng Katoliko, maglikon kita, magbarog kita diya sa tong pagtuo kay dili tanan nakadawat og ingon ani nga pribilehiyo o grasya nga kung asa kita makapangalagad sa tinuod og buhi nga Dios. But do it with gentleness and respect. Mo nang gingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Pag-andam kamo sa pagtubag sa mga pangutana nga gustong magpakaysayod sa inyong pagtuo, apan buhata kini nga dunay pagrespeto. So kita sa inyong karong nga 9th anniversary sa Sungkulan chapter, I am very happy. Nalipay ako nga nahimo akong part sa inyong selebrasyon nga bisan pag sa kalayo sa biyahe gikan pa Kustugigaraw pagtawag ni Bro Roland. Anak ko muadto lagi ko diha nganuman dili ko makabalibad basta buhol ang moimbitar kay diri ko nagsugod o kamatngon sa kung unsaon gyud nato pag kinabuhi isip usa ka CFD. Munang nalipay ako nga nakauban tamo ni ining kamubok nga panahon unya mga igsoon iampo ko kay di man ako ni kayag ako ra iampo ko iapel ko sa inyong pag-ampo nga hinaot unta nga ang Dios magahatag pa og grasya, magahatag pa og kadasig og kusog nga kung asa makapadayon ako ni ining maong ministriya. Muna, to God be all the glory, pro Deo et Ecclesia, for God and for the church. We are one CFD. Daghang salamat mayong gabi kaninyong tanan.
Okay, so mga igsoon, sa makausap pa, makato si Brother James Consinsino. Ato siya hatagan pag-usap og masipag palakpakan for such a very inspiring message and a full of emotion and heartfelt nga mensahe para natong tanan nga ma-inspire ta. Just imagine mga igsoon sa iyang pangidaron nga maingon nato nga batan-on pero dili lalim ang mga kasinatian o kita nga mga hamtong daw layo kung ikumpara sa iyang mga naagian. Just, yes, condolence bro, condolence, our deepest condolences on behalf natong tanan dire labi na sa Catholic Faith Defender Sungkulan Chapter. So I hope kitang mga Katoliko, labi na kitang mga parents, mga papa and mama, nga siguro, just like James Consinsino, ato yung panikamutan nga mahimong ligon sa atong pagtuong Katoliko or mahimong CFD. Patingnan yung Bible study diha sa atong parokya every Saturday 8 to 10 p.m. No, na po sa katedral every Friday 8 to 10 p.m. Or kung kalihukan sa atong kapilya, paatinon nato ang atong mga anak. Dili kay sige lang nato makita kung unsay latest sa social media or sige lang TikTok dias kilid, sige ikit-ikit. Kung dili tuduan nato sa mga maka-inspire nga mga panudlo sa atong simbahan, panudlo sa atong Ginoo, no? So amen. This time, ladies and gentlemen, as what Brother James Consinsino said earlier, na-inspire siya sa usas sa mga nakahatag kaniya og dedication, usas sa mga rason nga nung mas milig-on pa ang iyang pagparug sa kamatuoran nga iyang na-discover. I am talking to a man nga sa akong nahibalaan, nakahimo siya og more than 10 churches o usa siya ka pastor sa Jehovah's Witnesses. So, ang akong gipasabot mga igsoon, kauban na takaron atong presensya sa igsoon, walay lain. Atong tagon o atong paminawan, walay lain. Brother Paul San Pablo Alima. Palakpakan! Thank you, Brad Jane. O maadjong gabi kanatong tanan. Una, ang akong pagyugbo sa atong mahal o talahuron nga obispo, ang atong Bishop Protector, ang atong Spiritual Director sa Diocesan, Reverend Father Darwin Gitgano, sa atong Diocesan President, Brother Kenneth Joseph Abuyabor, o sa tanan nga pwersa sa mga opisyal sa Diocesan, sa atong CFD Sungkulan Chapter President Brad Desiderio Tagailo o sa tibok opisyal ni ining maong chapter, sa tanan nga mga bisita, sa tanan nga mga membro ni ining maong chapter, mayong gabi sa tanan usbon ko. Sumala ni Salmistang David dinhi sa Salmo 133:1. Mingon si Haring David, pagkamaayo o pagkamaanindot kung magkahiusa pagpuyo ang katawhan diha sa panaghiusa isip mga igsuon. So sa ngalan sa kahiusahan sa CFD Sungkulan Chapter nining ika-9 nga anibersaryo sa katukuran sa inyong chapter, ako mag-ingon kanatong tanan atong hatagan ug usa kapakpak ang atong makaugalingon. Usa ra lagi. Uspon ko nining ikasiyam nga anibersaryo sa atong chapter, atong hatagan ug usa kapakpak ang atong makaugalingon. Ug atong ihatag sa Dios ang daghan masipang palakpakan. Kini kay nakasinabot na gyud ta. Subalikon nako ang unang bersikulo nga akong gikot matod ni Haring David, pagkamaayo o pagkamaanindot kung magkahiusa pagpuyo ang katawhan ingon nga mga igsuon. Dili gayud kita makaabot nining ikasiyam nga tuig sa panaw sa atong chapter kung wala gyud kining pulong nga panaghiusa.
O nahibalo ba kamo nga sa hermeneutics si San David migamit og simile? Kining duha ka bersikulo mao kini ang mga panalangin nga maangkon sa sungkulan chapter kung atong ipadayon ang pagpangalagad uban ang panaghiusa. Matod ni Haring David, sama kini sa bililhon nga lana nga gidihog diha sa ulo ni Aaron ug mudagayday ngadto sa iyang mga bungot ug midaligdig sa kwilyo sa iyang sutana. So kini di ay katilingban nga anaa ang panaghiusa sa pagpangalagad. Matod ni Haring David, daw sama di ay kini sa usa ka lana nga gidihog sa usa ka saserdote nga mudaligdig sa tibok niyang lawas ngadto sa iyang sutana. Unsa may buti pasabot niini? Kining lana nagsimbolo kini sa anointing. Ang makadawat niini kadto lamang mga hari ug mga pari nga nag-alagad diha sa sagradong pag-alagad sa Dios. Apan kining maong pag-uyon o pag-anuwen sa Ginoo maangkon usab diha sa katilingban nga anaa ang paghiusa. Palakpakan nato Ginoo. Buti pasabot kung wala ang Dios mo anuwen kanato, maglisod kita sa pag-abot ni ining siyam katuig sa atong pagpangalagad. Apan tungod ni ining panaghiusa nato sa pagpanerbisyo sa Ginoo, ang Dios miuyon ug mihatag kanatog anointing nga makapadayon kita diha sa atong misyon sa balaang pagpangalagad ingon nga mga Catholic Faith Defenders. Palakpakan nato Ginoo. Unsa pa ang katapusang simile nga gigamit ni Haring David? Versikulo 3. Sama kini sa yamog sa bukid sa Hermon nga mihugpa sa kabungturan sa Sion. Didto misaad ang Ginoo og paghatag sa iyang panalangin nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa kung ang makaigsuunan mga lagad nga nang panaghiusa, matod ni Haring David, daw sama kini sa yamog sa Hermon nga mohugpa didto sa kapatagan sa Sion. Nakaadto ko sa Sion, didto gilubong si Haring David. So ang bukid sa Hermon nag-isno. So kung ang yamog dito sa bukid sa Hermon mudagayday ngadto sa Sion o sa Jerusalem, unsa may mahitabo? Kana bitog matuog ka nga nay aircon, komportable kaayo ang imong pagkatulog. So unsay buti pasabot niini? Kung kitang mga CFD, mga lagad, napuy-an ang panaghiusa, komportable gyud kaayo ang dagan sa atong pagpangalagad. Ang atong mga ulo presko, dili ta mga labad og ulo. Kay kini usahay kining atong ulo labaron mo nang hinungdan nga managlalis ang mga CFD. So kanang yamog sa Hermon mo na ang muhugpa dito sa Sion. So meaning ang kalinaw nga langit nun mao ang mugiya sa lain na usab nga tuig sa atong pagpanaw diha sa pagpangalagad sa Dios. O katapos ang giingon ni Haring David, didto may saad ang Ginoo nga maghatag siya og panalangin. So kung ang atong pagpangalagad isip mga CFD ana ang panaghiusa, karon pa lang ang Dios mag-bless na kanato, manalangin na kanato nga ang mga bunga sa atong paghago ato kining makita sa atong kinabuhi. So niining ikasiyam nga tuig ninyo sa inyong chapter, nindot kaayo ang inyong tema. Let the church declare and display Christ together. Na kita isip simbahan magpahayag ug magpadayag nga dungan kang Kristo. Nahibalo kita
kakining atong apostolado linain og lahi nga apostolado sa mga ministeryo sa atong simbahan. Kinahanglan nga atong ipadayag ang hiyas ni Kristo isip mga Catholic faith defenders nga atong dungan nga ipasundayag o ipadayag ang kinabuhi ni Kristo kung unsa bagayod ang iyang pagbarog diha sa kamatuoran o diha sa simbahan. Dinhi sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 mo kini ang hiyas ni Kristo nga iya kining gipadayag o iya kining gidisplay gideclare niya sa dihang didto siya sa balay sa Dios o sa templo. Akong basahon ning chapter 14 to 17. Dito sa hawanan sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligya og mga baka, mga karnero og mga salampate. Nakita usab niya ang mating ilis og kwarta or money changer. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisik o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero, ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabuosab niya ang mga sinsilyo o ang mating ilis o kwarta o gilintuwag ang ilang mga lamisa. Nganong gidisplay man ni Jesus kining maong hiyas? Nganong sa dihang miadto siya sa templo, sa dihang ang mga tao nagdisrespect sa templo o sa balay sa Dios? Nganong migamit man si Kristo og latigo og iyang gipang-abog kadto mga mananap? Gilintuwag niya ang kahimanan ni adtong mga tao nga nagdisrespeto sa balay sa Dios. Gitubag kana sa bersikulo 17. O kinahanglan mao kini ang hiyas nga ato usab ipasundayan. Kay matud pa sa atong tema, let the church declare and display Christ together. Nga kinahanglan ipasundayag nato og ipadayag si Kristo nga dungan isip simbahan. Versikulo 17. Nganong nahimo to ni Kristo? Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon. So sa diha ang mga tinun-an nakita nga mauna ang hiyas nga di-display ni Jesus. Nahinumdom ang mga tinun-an sa giingon sa kasulatan. Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab, sulod ka nako sama sa kalayo. Ngano di ay nga si Jesus iyang gidisplay ang iyang hiyas nga siya dunay makatarunganon nga kasuko ngadto mga tao nga nagpanamas-tamas o nagdisrespect sa balay sa Dios. Kay matod sa Biblia ang iyang kaugalingon nagdilaab ang iyang kadasig daw sama sa kalayo. Mao kini ang dapat huptan nga hiyas nga sama nga si Kristo nagdilaab ang iyang kadasig niadto mga tao nga nagdisrespeto sa balay sa Dios. Unsa man ang balay sa Dios? Sa konteksto sa ecclesiology ang tubag ang balay sa Dios mao kining simbahan. Dunay mga tao nga ilang gipanamastamasan ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Wala na sila respeto sa simbahan. Unsa man ang reaksyon nato kung atong ipadayag si Kristo nga dungan isip simbahan, sundugo nato si Kristo migamit siya latigo nga pisik. Apan dili ta mo gamit og latigo upang latiguhon tani mga tao nga namastama sa simbahan sa Ginoo. Matod ni San Pablo, unang Korinto 11:1, imitate me as I imitate Christ. Kung nagdilaab ang kadasig ni Kristo sama sa kalayo niadto mga tao nga nagngatake sa balay sa Dios, kita usab si San Pablo ingon usab ni ana ang hiyas nga iyang gidisplay sa iyang kinabuhi. Asa ni mabasa?
2 Corinto kapitulo 10 versikulo 3 hangtod sa 4 og 5. Tungod tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Sa dihang si Kristo ni gamit og latigo, wala gyud sa manglatigo og tao. Ang iyang gilatigo kadtong mga gidisplay nga baligya sa mga taong nagdisrespeto sa balay sa Dios. Mato di San Pablo, tinuod nga nagpuyo kita sa kalibutan, apan dili kita makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Unsa man ang paagi sa atong pagpakig-away, sama sa pagpakig-away ni Jesus ni adtong mga tao nga nagdisrespeto sa balay sa Dios. Tubag, versikulo 4. Ang mga hinagiban nga gamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban na kalibutanon, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa kuta sa sayop nga pagatarungan. Ang atong pagpakig-away ni adto mga tao nga nagdisrespeto na simbahan nga gitukod ni Kristo, ang ato ragyod makig-away ta aron lumpagon ang kuta sa sayop nga pagatarungan. Versikulo 5. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mga mapangagadbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. Sa ato pa ang atong nagdilaab nga kadasig dungan sa kadasig ni Kristo o ni San Pablo nga makig-away kita sa espirituhanon nga gubat sa pagtuo. Nga ang purpose na ini nga bihago nato ang tanan nga anaa sa kuta sayop nga pagatarungan ug ato kining pasundon ngadto kang Kristo. Ang buti pasabot nga ang pagdipinsa nato sa simbahan sa Ginoo kinahanglan mo create kini og conversion, sama sa nahitabo nga conversion ni Brother James Consinsino. Daghan nga mga protestante nga na-convert sa simbahang Katoliko nga naman nalumpag ang kuta sa sayop nilang pangatarungan. During my active years as minister of Jehovah's Witness, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings. Gusto nako nga bungkagon ang simbahan, pero sa may nahitabo ang kuta sa sayop nga pangatarungan nagibarugan ni Brad Paul mao ang nahugno, ug tungod kay napukan man ang akong sayop nga pangatarungan, matod ni San Pablo, bihagon ka aron pasundon ka kang Kristo. Palakpakan nato Ginoo. Mo nang atong hinumduman kanuna gayon ni San Pedro, always be ready to give a logical defense, but do it courteously and respectfully. Nga ang atong apostolado isip mga siipdi, muhatod gyud ngadto sa conversion. Mao nang niining ikasiyam nga tuig sa inyong anniversary, ang akong pag-ampo nga kung dungan nato nga tagamtamon og puy-an ang hiyas ni Kristo, nga anaa ang nagdilaab nga kadasig sa kasing-kasing daw sa magkalayo diha sa pagpangalagad, dili yun mapalong ang atong interes sa pagdipinsa sa simbahan diha sa pagpangalagad nga puno ang panakiusa. Mao lang kini ang sekreto nga atong mabalon sa sunod pa nga mga tuig sa anibersaryo hasungkulan chapter. Palakpakan nato Ginoo. Sudungan natong iampo nga mulahutay consistent, dili mapalong nga pagpangalagad sama sa kadasig
sa atong Ginoong Kristo. Let the church declare and display Christ together. Kung atong puy-an ipadayag, ipahayag ang kinabuhi ni Kristo, mo create kini og daghan nga ma-conversion, daghan ang mamalik nga madili katoliko, nganuman sa inanay karon hinay-hinay na nga natunas ug napukan ang kuta hasayop nilang pagatarungan. Palakpakan nato Ginoo. So once again, happy 9th anniversary sa atong sungkulan chapter. Ang Dios manalangin o magauban sa atong panaw sa pagpangalagad sa atong simbahan. Palakpakan nato Ginoo. So once again, mautos si Brad Paul San Pablo Alima, ato siyang hatagan og masipang palakpakan. So every time nga kauban nato or kauban namo si Brad Paul Alima, we are very proud kay si Brad Paul usa ka panag-ingnan or simbolo sa usa ka tawo nga wa iksapayan kung unsa may mga sakripisyo, just like Brother James Constantino, wa isa pa yan kung unsa may mga panghitabo sa iyang kinabuhi, bisan pa man maapektuhan ang iyang personal life. Pero for the sake of truth, and just what like the gospel said, nga the truth will set us free. So may gibuhat ni Brad Paul sa iyang pagka-discovery sa kamatuoran, iya kining gipuy-an sa iyang kinabuhi og nakapa-inspire kanatong tanan. Brad Paul Alima is a kanhi Jehovah's pastors nga nakahimog daghang mga simbahan. Apan karon, we are very happy to announce nga usa siya sa mga national debaters sa atong patuong Katoliko o usa siya ka CFD, nagdepensa sa doktrina sa atong simbahang Katoliko. Brad Paul Alima, thank you kaayo for such a wonderful message. Thank you, bro. Pagkakaroon mga igsoon, let's move on to tawagan nato ang atong igsoon para just imagine ang atong 9th anniversary nga with the theme, let's let the church declare and display Christ together. So, ang atong igsoon, ang atong former president, ang atong former PPC president, ang atong current chapel chairman sa Santo Niño Chapel Tabalong, mohatag og summary or report about sa unsa may mga history sa Catholic Faith Defenders Super Chapter nga naman nga hantod karon nagpabilin man nga active dasig kaayo ang mga member kay gumikan man nga adunay mga kanhi leader, kanhi nga mga nagdala sa administrasyon sa CFP. So isa-isa kana sa tuig suon. So dito maglangay ato siyang tawgon. This time, ladies and gentlemen, let's give a round of applause for our very own brother, Roland Misa. Tagaan nato siya sa masipang palakpakan. Hello! Kumusta? Kasaba-saba po muna ba nga natog na mamidre. Gamay na lang kulang mga silingan. Oh, mahuma na mi. Oh, kay 10 o'clock naman po. Kunya ang akong papel, akong ipaila-ila o akong ihandumon, atong handumon karon ang pagbuswak o pagtubo, lipang sa ato ang kahumpungan sa Catholic Faith Defenders. Una sa tanan, ako si Brad Roland Tubio Misa. Sa ulitaw pa ko, kay minyo naman ko, sa ulitaw pa ko, napuyo ko dito sa Sibukaw. Pero actually, ako kaliwat gyud o taga Zamboanga. Nya, akong ginikanan, taga Mindanao tanan. Nya, niabot lang kong Bohol, kay gumikan kay na ko'y mga parente. Hangtod sa giabot sa panahon nga naminyo ko og taga Bohol. Una akong istorya nga mubo. Unya, kabahin sa ato ang kahimtang sa Catholic Faith Defenders diri sa Sungkulan o diri sa ato ang parokya sa Dilapas Sungkulan, mubalik ta sa 2010. Sa 2010, diha na structure sa Catholic Faith Defenders with the leadership of Brad late Boy Eulalio Boy Lucias. Siya mo'y ato ang presidente sa una, murag nakabantay pa ni si Mother. Sa 2010, hantod sa nagpadayon ka to 11, 12 niya murag na inactive sila kay murag wala pa pugayo madasig ba o siguro puntuha nga wala pa pugayo nakapadayon. Pag abot sa 2013
o 2014 nagsugod na og hulma ang Catholic Faith Defenders ubos sa pagdala ni Brad Lord Rullurata, ang taga Riverside nga genius, karon to na seminaryo. Si Brad Lord na maabot do kay tagaan tatog statement pero pa maabot lagi. Wala pa to maka-elect og chapter president, puli ni Brad Boy ato higayuna. Pagka 2015 nga paabot ni hangtod sa nakahukom ang body nga magtukod ta og chapter pagbalik. Murabag atong i-revive. Nga ang pag-revive na restructure na ang Catholic Faith Defenders diri sa ato ang parokya sa Sungkulan. Ang parokya diri sa Dilapas Sungkulan, ang atong barangay nga sakop ani, dunay part sa Tutulan, dunay part sa Maribeles, dunay part sa Tinago. Sulid nga sakop ang Sungkulan, sulid nga sakop ang barangay Tabalong, ug sulid nga sakop ang barangay Bingag. Gikumpusar kini og 25 ka kapilya. Maunay nakapalig-on sa Catholic Faith Defenders, ilabi na sa paglingkod sa atong kanhi kura paroko si Reverend Father Galon, Patricio Galon, Father Pat, kay kuan kay siya pustro kay siya sa CFD motong buhi ta dito og nahitabo pod nga ako pod ang nahitabo nga Parish Pastoral Council Chair dito sa tuang parokya. Kay ang akong gidala hangtod karon naamanta sa Santo Niño Chapel sa sentro sa Tabalong. Nya nga to address sa Sagrada si Brad Dodong. Mo ba? O nya karon ang nahitabo adto sa 2015 naka-elect presidente diren manggali ni siguro si Brother Alan Javier, ako ang Vice President adto. Kunya daghan natong mga kasulugan nga atong hitabo July 7 nahitabo to 2015. Ang first anniversary atong gibuhat murag diri lang. Second anniversary katong atong gi-invite si Brother Socrates Fernandez o si Brother San Pablo Paul Alima. Kaduhanan ni siguro ni Brother Paul dito sa 2017 dito sa barangay Covered Court sa Tutulan. Daghang tao. Nya sunod sa 2018 nagsahulog ta sa third anniversary. Murag dito lang siguro to sa Sungkulan. Sa 2019 kay COVID naman siguro to, murag diri lang taan eh. Sa 2020 murag naka-invite kita 2018 naka-invite kita ni Reverend Father Greg Mendez na spiritual director, CFD spiritual director sa Diocese sa Talibon. Dito gihitabo sa Tutulan gihapon. Unya mo na to pagka 2018 naga-election ako ang napili nga president. Yeah. Ang nakapalig-on gyud nganong nakapadayon ning atong apostolado gumikan sa kadasig sa mga taga dinhi gyud mismo. Mo bitaw nga gabalik-balik ka dinhi sa Marcela Village kay naadre ang mga lig-ong tigpanalikod sa atong pagtuong Katoliko. Murag home base gini diring dapita. Daghang mga relihiyoso dinhing dapita. Atong palakpakan ang taga Marcela Village, Marcela Habitat Village. Daghan ang mga Diyos nun din munang sa pagpili na sa binyo bisan tuod ingnon nga murag kitara pero naamam gyud pod naminaw sila ato silang gidahig, ato silang pasalamatan sa ilang mainiton nga pagdawat kanato gumikan kay kining dapita murag wa naaman kali siguro tawo nga dili kasimba diri murag maihap ra kay puro gid sila well-oriented people diring dapita nga naang ilang simbahan. Nakita na to ang buhi nga pagtuo with the leadership of Maha Chair si Brother Hermes Tagupa, usa sa mga lay ministers. Nakita na to ang ilahang kapilya nga mura nagparokya, no? Okay, parayan ko. Usa sa mga apostolado nga nakahatag og kinabuhi sa Catholic Faith Defenders mga igsoon kining gitawag og pagbisita sa mga JSK. Muna nakahatag pod og kalig-on nato kay na well train man ta, no, gitugutan man ta sa atong kuna kari kanhi kura paroko nga mag-train kita nining apologetics catechesis seminar sa matag kapilya 25 chapels nga gibahin-bahin nato ang mga tao kami dire kay unang batch sa Catholic Faith Defenders dire sa Sungkulan chapter maabot ta og mga almost 40 or 30 ang active ato brother. Unya sa pagkakaron naman siguro mo graduate na pod. O diya, salamat murag ngabot na gitag mga 200 siguro kapin. No? Ang wala ko exact figure sa kuan mara sa April na. Unya, usapod sa atong tabang nga nahimo sa parokya, kining gitawag og market preaching. Naatay schedule sa market preaching every second Sunday diri sa tuang eskina sa Tutulan diya sa Generix.
O naapo dito sa kilid sa Alturas, nato yung market preaching regular dito. Naapo tayo market preaching sa lungsod sa Panglao, sa Merkado gid mismo. Ang Sungkulan chapter mo ni pahigayon anak, paano pagwali di sa Merkado. O kaupat na ata dito sa lungsod sa Valencia. Hurot ang Domingo na mo reklamo na ko ni mga CFD din eh. Hurot, di ninyo paktakan. Salamat kaayo, bisag na pugos. Sa pagkatinuod, usa sa ikaduha nga kaligo na to, kining ato ang regular nga Bible study, nahibaw ba mo mga silingan? Kung gusto mo makat-on, dunay atong regular nga Bible study every Saturday sa gabi. Dinhi sa ato ang parokya sa Dilapas Sungkulan. Alas 7 mahumanta og alas 10 sa matag Sabado sa gabi. Og atong katedral naputay Bernes sa gabi alas 7 ngadto sa alas 11. Muna mga schedule na to. Unya, existing pod nato nga mga apostolate diri sa ato ang parokya, karang kita mo'y gahandol sa katisismo katilimbang Bulanon. Gikan pa na sa bukwan, katisismong Bulanon, ikasunod ang bukto, katisismong pamilyang Bulanon, wa ko magtuo, nagtuo jud ko nga kining tanang household diri sa Marcela Habitat na purot giniksuroy nila dinhi sa katisismo pamilyang Bulanon o katisismo katilingbang Bulanon kay active po usab ang mga cluster leaders nga naa dinhi o kumasayop mga 30 plus ang ilang cluster leaders. Kunya muna pagbisita sa mga GSK o sa mga clusters, labi na sa mga murag takilid na nga GSK nga gibalik-balikan aning mga laing pagtuo, dili man sila nato awayon, dili sila nato bugnoon, pero ato silang pasabton. Dahil kausa nga nag-abot na sa mga 70 Adventist dito sa cluster sa Tutulan, aning mga Limbago compound, nagwali sila dito. Nagamit sila projector, nagamit sila slide. Uy, nag-project man sila dito, nagkatikais man sila dito nga, unsa man tong adlaw nga igpapahulay, kinsay makatubag, kay naay premyo, Sabado. Dito, abta na mo dito. Abta na mo dito. Nga, diulhan na mo, pag-abot nila, amo silang confront nga nganong nagwali mo din nga kining lugar na GSK man ni sakop man ni sa Tutula sa Sungkulan ug magwali mo kami di ay kami na lang di ay sus gilupig man jud may kinaghang mga tinila kay ganda lagi po sila bugas nga kami kay wa man may gidala sa mamong dadon lisod pa mga pamilite nagsuportahan ba dami parokya wa man piso wala nang bunlot rami sa mong kagalingon. Pero salamat na lang sa mga tao nga usahay maluoy mo pakaon na mo snacks o mamduol mi o mga kuan. Pero umilaing tumong og tuyo. Kay ngano, una sa di pa ko malimot mga igsoon, una gyud sa atong gibarugan ini nga to ang pagtukod sa FD Catholic Faith Defenders the Sungkulan chapter kining atong vision and mission. Unsa man to? Unsa man itong vision? That the Catholic Church may be correctly understood and firmly accepted for the glory of God and the salvation of souls. Muna panglantaw na to, vision. Unsa man ang atong mission diri sa atong hutong sa Catholic Faith Defenders Sungkulan chapter. Ingani Catholic Faith Defenders or CFD is a lay organization dedicated to defend and explain the Catholic faith to eradicate heresies and false beliefs for the glory of God and the salvation of souls. Muna masakitan kami mga igsoon, mga silingan, kung doawo na mo og laing relihiyon, di man galing mo tambong og cluster meeting, di nga mo tambong og cluster catechesis, mo entertain mo anang mga laing relihiyon nga manganha. Murag lahi ra jud kaayo. Munang usahay mga bubuhupot mi. Munang maluoy mi magtanaw ninyo nga mapungot. Okay, di lagi pod usahay, pero di man pod tanan, no? Munang usapod sa nakahatag kalig-o nato nga nagpadayon ta. Unya, most especially kining ato ang regular nga paghatag og apostolado sa week service. Namay atong week service kanang pagbihilyas patay kining mga tawo ni murag na familiar nato kay daghan gyud pong nangamatay diri man. Uban sa ubang mga lugar abot magitag sa laing dapit ubahin anang week service kanang pagwali, pag-worship, pagdaig sa Ginoo, pagampo sa militay ug paghatag og catechesis. Dako kay nag-ikatabang sa simbahan. Hinaot ma-cater pud na sa simbahan. Nakita nila ba? Gisuduhan ninyo simbahan? Mga pangulo wala. Nya di ninyo tagdon? Mga pare? Kuyawa. Paminawa ninyo. Mga laygo, kapunungan sa mga laygo. Karon maglisod na mo og black anang divorce, di sa ama mo sa una. Nganong wa mo may gi-action? Wa ko musuko ha. Nganong wa may gi-action ang simbahan? Karon na noon nga gaung-ong na ang divorce bill,
karon na mo mangusog. Di sa ba mong gagikatikais pa ng mga tawa na. Hangtod ng lingkod na sa lower house nga will kanang devoted yun sa iyang pagtuo. Inig pirmiro pa lang arrange anang balaod no na. Giblaka na sa majority sa house. Di na kalusot kay immorality ng balaura. Immoral ng balaura. Kinsa man kay bawg immoral ng mga congressman. Mas maayo nga itong mga congressman diri kay himbutan nga no to divorce. Pero to'y mga erehis, himbutan. Katoliko. Ang simbahan karon nag-uol. Di sa man ka sa una. Murang kamo karon kita si taga simbahan mulihok gyud. Kay wa pay siguro og course gid ni. Kay gumikan sa pabaya, gumikan sa atong kaluya, gumikan sa way pagtagad sa pagtuo. Musimba ragwa ko'y kalibutan unsa iyang gisimba. Wa manggali kalawat, wa guys kumpisal siging kalawat. Siging tipon-tipon, siging live-in, kasal sibil, katoliko, mukalawat, mga bata, bunyagan, dili, usahay bunyagan. Sama kang katolikuha ka. Mauna ay atong gibuhat. Medyo murag masubo ang mga tao, pero kung saan naman nga mo magiging atong trabaho. Mo po na nagpabili ng mong kadasig. Kaya bisan pag ako maabot ko sa mga Muslim itong lugar sa buha, pero wag ko mahadlok. Mag-istorya tag tinuod. Mag-istorya tag tinuod. Unang, mo ginamong baruganan mga igsoon, prinsipyo. Dili amo ang kagalingon, kung dili unsa gyud ang naa sa simbahan. Busa, kining ato ang apostolado sa Catholic Faith Defenders, hinaot, gipahinaot na sa itong mga igsoon, gibless na nila, nang mulipang pata, mudugang pata, o hinaot unta, sama sa tingog o auhag sa atong kalarong obispo Bishop Abitoy nga ang tanang sakop nga parokya sa diocese sa Tagbilaran himuon natong Catholic Faith Defenders. Pagpaka nato ang atong obispo. O din ako magdugay mga igsoon nining ato ang pagpamulong nga manghinaot lang mi nga kung dunay higayon nga inyo may imbitaron sa inyong cluster, sa inyong DSK, sa inyong kapilya o sa inyong parokya, o willing kayo may mga igsoon nga dawat nga na unya dunay atong mga YouTube channels, labi na itong mga speakers na ito nga namulong karon o diri mismo sa atong page sa Safety Sungkulan Chapter, inyo nang i-subscribe, inyong i-follow aron makapadayon ta sa pag pahibalo kaninyo pinaagi sa social media. Katapusan, one last message. Ang tema sa kinatibuk-an sa ato ang kapunungan sa Catholic Faith Defenders nga natabo dito sa Antipolo, bago pa lang 47th year, kining gitawag og evangelizing the faith to the digital age. Ang pagsangyaw sa atong pagtuo ni ining digital nga kalibutan nga puno na sa mga wire. Yung sao na to pagsangyaw. Busa, padayon mi ninyong iampo mga igsoon nga makapadayon kami nining panaw uban kaninyo diha sa pag-atiman sa mga igsoon, labi na sa mga igsoon Katoliko nga dili pa kayo lawom sa pagtuo, aron usab kami madasig iampo mi og aron usab kami mulig-on kinahanglan suportahan nato bisan na lang sa pag tambong og pag hatag og igong panahon sa pagpamati sa among mga pagwali. Daghang salamat og salamat kayo ninyong tanan og mabuhi ang Safety Sungkulan Chapter. Brother Roland Bisat, salamat kayo bro, ang atong former nga chapter president kaniadto and ang atong former po nga PPC president o karon chapel chairman sa Santo Niño Chapel Tabalong. Karon po siya nga vice president sa atong diocesan for external affairs. So sa dili pa ang atong Biko Eating Contest Challenge nga ato nang i-promise nga dako kayo ang premyo, ato sa paminawon ang siyempre ang mensahe sa atong spiritual director o ang mensahe po sa atong national president. Ready na, Miss April? Yes. So, let's proceed. Anniversary sa Catholic Faith Defenders sa Sungkulan Chapter. O sa mga katambong kumban ninyo, Espiritu, o kadasig, o mga panalangin, isipin ng Spiritual Director, padayon ang lupay kong Ginoo niini sa atong libuhat, padayon sa pagdepensa, arunahan ang diuwan ang pag-asa. Padayon sa pagtudlo sa kamatukunan, sa daghang masakitan, kaya pinahagagagdahan ang magulahan. Padayon, dublihan ang pagsagig, aron daghan ang madasig. Kung daghan ang madasig, daghan sad ang makabi. Na dublihan ka kunih, aron dako tag-agi. Nga gandas, kaninyong tanan, yun ako ipadala ninyo para sa inyong salusaluhan sa inyong anniversary. Thank you, Maria, for the safety with a humble heart. Padayon.
Okay, mga katong mensahe ni Reverend Father Derwin Gingano o karon nato paminawan ang mensahe sa atong National President. Go. Ryan Mejiliano, National President sa Catholic Faith Defender. Adlaw kanatong tanan ng mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ako ang pagsaludo ug pagtimbaya sa tuang kauban nga chapter sa Catholic Faith Defenders sa Sungkulan chapter. Inubanan sa tibok puwersa ug sa pagpangalagad ni Brad Desiderio Tagayo na mao'y tigtimon yan ang maong kapununganan. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, salamat kayo sa inyong makanunayon nga kaikad sa pagpangalagad sa pagtuong Katoliko. Pinaagi sa pagdepensa sa tuang mga pagtulunan nga gibili ni Kristo diha sa iyang simbahan. Kasayod ta nga ang pagdepensa sa pagtuo mao'y dako kaayo nga kahimanan nga ato ang madangit diha sa Panginoon Jesus. Sa dihang panahon na kita naruguna sa nabawang kagahom, ang iyahabayang kanunay nga pangutanan nato ang giunsa nato pagkinabuhi ni ining kalibutanan. Sa inyong paghimo sa mga apostolado sa mga ining market preaching matag Domingo, kunya ka na inyong ginahimo diya sa Tagbilaran, diya sa Dawis, sa Panglao, Valencia ug sa Bapang Dapit. Kunya inyong paghimo nga pagtuyo sa mga gagmayng Kristohanong katilingban kung GKK ug inyong mga cluster visit ng mga paghatag sa mga pagtulunan. Tabaw na inyong pagtambayayong diya sa sulod sa mga parokya inyong paghatag na ng biblical apologetics kung doon na yung request kung inyong panahon nga doon na itawgon na kaubanan nato sa panaw diha sa labang mga kagagahom kung diin doon natin mga miyembro o bisa dili miyembro ng mga sakop nato sa simbahang Katoliko nga nagkinahanglan sa pag-ampo sa ilahang mga lipanaw na sa kinabuhi ato ang pagsaludo sa inyong way puas yun na paghatag o serbisyo lugar. Kunya kanang inyong matag Domingo sa DYRD na radio program kung uban pa ang mga kalihok kaninyo ang akong pagsaludo, pagtimbaya ug ako agyong itawag nato nga kanunay nga pag-ampo kaninyo padayon kita niini ato ang pagtulunan kay ang pagpadalipod sa pagtuong Katoliko usaman ka bokasyon. Pinas Filipos 1:16 si San Pablo usa ka Catholic Faith Defender. Mato niya kay gipili ako sa Dios alang sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Muna si San Judas Tadeo tudling 3 nga nagkanayon na kinahanglan atong apingan ang pagtuo nagihatag sa itong Ginoo nganha sa iyahang mga santos. Busa ni ining kasulugan karon ika-9 nga sungad 9th year anniversary sa CFD Sungkulan chapter inubanan sa kakusog sa puwersa sa inyong mga lumilihok niya sa ngalan sa Catholic Faith Defenders National Office kini ning ubos ni higala si Brother Ryan R. Mejiliano buot moingon sa inyo salamat kaayo 1 CFD Pro Deo et Iglesia. God bless you. Okay, so that was the message of our National President Ryan Mejiliano. So salamat kayo sa maong video nga gi-record para ipahatod ka nato ang mensahe niya sa pag-aduyog sa atong anniversary karon nga ikasiyam nga anniversary. So mga igsoon sa dili pa ang atong one and only game nga nagtangag og dako kaadyo jamo nga premyo ari sa tasa giving of certificates. No, so I would like to request our chapter president and Brother Roland Misa nga maoy mo pahigayon sa paghatag sa mga certificates. Dali ra ni kaadyo and then proceed na ta sa atong duwa nga ato nagingon nagtangag og dako kaadyo nga ganti. And I hope mo appeal ta ani ba nagsuon. So chapter president, and I hope nga ang mga Tagalog certificates na karon kauban nato as we mention your name. Okay, so og tuod ay mohanyo ta sa mga kalalakihan nga buutan kaayo nga palihog ko ready daan ang biko butang daan sa mga plato para ready na after ani, no? Ang biko ra diha so isikon daan. Yes, i-prepare daan para sa mga contestants. Mga amigo, appeal mo isip mga contestants, no? Okay, so let's proceed. Giving of certificates. Okay, so as I mentioned the name or ma-mention yung pangalan, palihog lang ko dool diri o dawata kining yung mga certificate, no? So Brother Press and Brother Roland Misa. Okay, so standby mo para sa tong game ha. Ayos ang uli. Kay makadalagi mo og pamugas panudan.
Okay, so Okay, so first atong basahon ang mga invited guest speaker natong gabi una para mudawat usab sa atong mga certificate. Certificate of Appreciation to Brother James Consensino for sharing his valuable knowledge as a guest speaker during the 9th anniversary of St. Episcopal Chapter held at Sagrada Chapel, part of St. Paris Tawis. Brother James Consensino. Thank you kayo, Brother James Consensino nga nahimong part karon sa atong anniversary sa ikasiyam nga anniversaryo. And syempre, atong tawagon, walay lain ang ato sa ngayon nga kauban ato karon. Walay lain si Brother Paul San Pablo Alima for sharing his valuable knowledge as a key speaker for tonight, 9th anniversary. Brother Paul San Pablo Alima. Okay, so thank you very much, Brother Paul Alima. Salamat kayo, bro. And syempre, this time, ladies and gentlemen, atong pagkatawagon ang mga mudawat po ng mga certificate nga mga kugihan siya mo kadyo humatin sa atong Bible study nga nakakumplito na sa 20 topics. First, we would like to call to Sister. Okay, certificate of completion to Sister Serena B. Pinta. Na ba si Mr. Yes, Sister. Okay, salamat kayo sa very active na pag-uban sa itong Bible study. This time, ladies and gentlemen, Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran, Songkulan Chapter, award the certificate of completion to Sister Mary Buluga for having completed the layman's biblical theology and apologetics course. Sister Mary Buluga. Yes, thank you kayo, Sister Mary. Next, certificate of completion to Sister Andrisa Hongkolada. Yes. Thank you kayo. So, another certificate of completion to Sister Aquilina B. Olayon. Yes, thank you. Sister Aquilina B. Olayon. Yes, hurry up. One more time. Thank you, kayo, Sister Lily. Picture. Yes, certificate of completion to Sis Emilia Sumailo. Sister Emilia Sumailo. Yes. Smile, kaway. And prepare for the receiving of certificate of completion to Brother Adonis Hamago Sr. Brother Adonis Amago, Senior, Junior. Brother Adonis Amago Junior. Senior, okay na, Senior, Madam Junior. Yes. So, certificate of completion to Brother Terencio Lupina. Get ready, Terencio, get ready. So, nakadawat ang senior, atong tawagong Brother Adonis Amago Junior. Napasya? And also Brother Algin Hamago. Pagkahan o buhay ka anak, mo'y nakadawat ng certificate. A good example. Yes. Next, Brother Terencio Lupina. Brother Terencio Lupina, naasya. I'm sure na agad. Okay, stand by. Next is Sister Connie L. Tango. Yes, beautiful Connie Tango. Next, syempre, hindi na pa pwede kalimutan ang pagkatawagon si Sister Maribel Estares.
Sister Maribel Estares. Dawatan ng Certificate of Completion. Next, Sister Maria Puluga. Wala na. Okay, so, yes, Sister Maribel Estares, for having been completed the layman's biblical theology and apologetics course. Okay, so, daghan kayo salamat. Standby ning duha no. Wala diha ni si Terencio Lupina ug si Maria Buluga nakaulit na siguro. So, ato silang hatagan og pasipang palakpakan ang mga nakadawat og certificates.